Dumako na po tayo dito at si Congressman Alvarez po ay hindi pa rin makamove on sa katarantaduang ginawa sa kanya ni Mike Defensor at ng mga 18 Marites. Pakinggan niyo po si Congressman Alvarez. Affidavit ng 18 Marines. Alleged matapos ko, so-called may Marines. appointment ako kay RSA sa San Miguel, tuloy na ako ng Manila Golf. Binuksan ko yung cellphone ko, nakita ko nandoon yung mga Marines at binanggit yung pangalan ko. So, introduce ko lang yung people, friends from China, and including the Swiss Bank, para mag-usap sila for a solar installation. Right. Takbo na kagad ako. On the same day. On the same day, I was trying to catch up with the Marines kasi binanggit na nga yung pangalan ko ni Marcolita eh. Congressman Marcolita. Congressman Marcolita, matagal ko na rin kakilala. So, nung naupo ako doon, bakit mo binanggit yung pangalan? Kung sino doon sa... I was just finding out kung sino, I want to find out sino sa 18 ang nagbanggit. 18 na malita boys. Actually, wala mang dinala doon sa ba. Kung Pepito, actually nakita namin yung video that you were talking to someone in the Senate, like you were trying to get in. Di ba? Parang yung pa lang, you were trying to get in pa lang. Sino kayo? Parang... Viber si Senate President Alan Cayetano. Sabi ko, nandito na ako sa gate. Pwede ba pasundo mo ako rito? Ayaw ko papasukin. Oo nga. O di, pinasundo niya ako. Kasi matagal ko na makilala si Senate President Alan. Tatay pa niya, magkaibigan na kami. Doon sa... Tapos, nung nakapasok kayo, Nung kapasok ko, sabi ko, dito na ako. Halika, upo ka rito. Yung pag-upo. pag-upo. Umakit na, tumayo naman si... Binulungan ko Marcoleta. si Congressman Marcolita. Bakit mo naman ako binanggit? Sabi niya, ano yung pangalan mo? Sino doon sa mga sundalo? Ay, hindi na, umalis na kaagad. Oo nga, bakit siya umalis? Wala na, diwag pala si Marco Bete. Umalis ka agad eh. Naduwag kay Alvarez. Yan pala, naduwag pala eh. Sa pool. Wala po kasi wala eh. Puro peki po, kaya ganyan kaduwag. Diretso. Umalis ka agad. I just want to know kung sino sa mga sundalo para hindi na yung 18 i-demanda mo. Because kung 18 i-demanda mo, wala naman mangyayari. Pero joint affidavit, hindi-demanda mo lang. Pero yung joint affidavit na yun, ang problema, 6 lang yata ang nakapirma doon. Hindi naman nakapirma lahat. Uy, ba't pinalalabas na parang lahat sila? Si Congressman Marcolita mismo nagsabi, Kasi, ayun. I mean, when you assume a joint affidavit, everybody's saying, we have personal knowledge on this fact. Kaya nga. So, out of the 6, you can identify who among the 6 claim to have delivered the Wala money. nga eh. Magko-commercial muna ako. Itong si Congressman Pepito Alvarez, sinabi nga kanina, 4 billion ang asset, and that's the acquisition. We don't know what's the market value right now. Ito ang taong hindi kailangan tumanggap ng maleta. Siya ang magbibigay ng maleta kung kailangan. And by the way, for the interest of the public, kung Pepito, you were the first one. You still own BMW, the BMW franchise. My friend, my good friend, Ramon Ang, asked me just right after COVID na if I wanted to, because his son wanted to have a prestigious brand. Right. So, ako naman, I know RSA for a long time. Putik, mayaman pala to si Alvarez. Diba? Franchise ng BMW. Ay, Mercedes, ano ba? Ganon, putik, mayaman pala to. Tropa dito si Ramon Ang, putik ka. Ang ina nyo, patay kayo ngayon. Uubusin pera nyo neto. Yari kayo. Didimanda daw po, ha? Ididimanda po ang 18 kargador. Putik, yayariin kayo neto. Kasi ang hilig ko, mekaniko din ako. Pareho kayo. Pareho. Siya engineer, licensed engineer siya, pero ako hindi. Pero mekaniko ako. So, yun ang hiling namin mga kotse. Wala lang akong collection, sinrami na kanya, but nung araw, nung active pa ako sa automotive industry, hindi na nga ako tumitingin sa kotse dahil, di ba, libo-libo yung ini-import mo na kotse. 10 hektarya yung aking planta dyan sa liip kong, araw-araw matingnan mo kotse. Sawang-sawa ka na tumingin sa kotse. Nagtataksi na lang nga ako eh. So you still own a portion? You're a minority shareholder? I still own certain 40%, but I don't interfere sa management. In addition to BMW, you also own another franchise.
Yung sa Kia po, BMW, no? Grabe. May franchise ng BMW pala to. was already purchased by the Ayala Group. So, klarong-klaro, ladies and gentlemen, itong taong ito, siya ang nagbibigay ng maleta at hindi siya hindi niya marami- kailangan Ay, tumanggap ng hindi maleta. naman po. Dave. Kung talagang uulitin nila na magdala ng, I can say it publicly, hindi naman ako hipokrito. Basta, hindi na mo ron, binigay sa akin na walang kapalit. Oo. Di ba? Walang pirmahan. Tatanggapin ko yan kasi ang dami ko rin mga constituents sa Palawan na nangailangan ng Ay, pera. pero tayo lang mo, i-declare yan sa ano mo. Pero ngayon, At kung pastro lang, hindi mo kailangan declare. Oo. Kasi you did not make use of it. Eh. Okay. ngayon, Kong, Grabe, no? Patay kayo, yayariin kayo ni Alvarez. Ito pa po ito maganda rin po to. Ito po sa isang interview niya ito. Ikakwento niya yung istorya niya eh. Thank you so much for agreeing to this interview. Simulan natin dun sa pagdadawit sa'yo ng 18 Maleta Boys, no, na tinatawag. Mali kayo ng Paano dinawit. nagsimula ito? Paano nyo po nalaman? Narinig nyo lang po ba na nadawit kayo? Dati pa yun, narinig ko na sa kongreso pa ako. At saka nakita ko yung 51 na pangalan ni Kong Saldi na pinalabas niya. Wala yung pangalan ko ron. Dahil alam ko, walang pinadala si Saldi sa akin. Bakit ngayon meron dito? So, hinahanap ko kung sino yung nagdala. Ganun. Kaso pagdating nyo po dun sa plenary session, hindi nyo na naabutan yung Hindi ko na sila naabutan. But ngayon, yung aking emissary, kinakausap na sila isa-isa. Sa maabutan lang. Right. So your emissary is parang narrowing it down to which one of them said it. Kasi pag dinimanda mo yung 18, it's a nightmare. Ano bakit? Siyempre, kada isa magpapospon yun. Hindi lang appear, di wala na. So for the record, sir, wala po kayong natanggap na maleta. Ilang beses ko na sinabi yan. Bakit naman ako tatanggap? Wala naman si Saldi ko kompromiso sa akin. Wala rin siyang utang sa akin. Wala rin akong utang sa kanya. For the record. Sir, ba't kayo nadawit dito? Sa tingin nyo, bakit kayo bigla na lang... Sinabi ko na yung motibo doon sa... Nandun ka, di ba? Binasa ko yung motibo nandito sa cellphone ko. So, ito pong si Margaret na tinatawag, no? Hindi ko kilala yan. I don't know her from Adam. Okay. Sabi naman ni Congressman Dipensor, hindi raw niya staffer. O hindi niya staffer, sino? Di ba? Alright, so, sir, kayo po, di ba, dati nasa PDP laban kayo? Ang presidente. You were the president of PDP laban. Oo. And now, in terms of political affiliations, nasan po kayo, sir? NPC ako. Dati akong NPC, hiniram lang ako. Okay. Sa California ako, tinawagan ako ni PRRD. Umuwi ka muna dito dahil hindi na ako magiging presidente. Ikaw muna presidente ng PDP laban. Kasi si Alcosi nga papalitan, sabi nila. So, pumayag ako. After pumunta ako sa NPC, nagpaalam, pumayag naman sila. Kasi addition yun eh. So what yung pong sinabi ni Margaret, yung alleged Margaret po na nag-message sa inyo, was asking for your endorsement. Yes. Yun, yan talaga pinagmulan yan eh. 'Di ba? Gusto nilang ipa-impeach si BBM. Ito po yung dito niya po dinitalye talaga eh. Dito niya dinitalye lahat ng pinag-ugatan niyan na ito po ay political destabilization lang. Na kapag hindi ka sumuporta po sa mga Duterte, yayariin ka. Ito po ang iniisip ni Congressman Alvarez. Diretso natin. For the president's impeachment. Yes. And you said no. Yes. Why should I say yes? Why? Pinadala po nila sa inyo yung... I don't know them from Adam. Okay, so no kagad. Wala. Hindi, binasa ko muna 44 pages, paano mo basahin? So binasa nyo as much as you can As much as I can, Yes. mamaya, ayan na, will you endorse? Sabi ko, no. and bigla na lang kayong dinawit dito. Hindi ko alam kung yun ang motibo. But it's a possible angle. Very possible. Alright. Kita mo, hindi lang siya sumang-ayon na i-endorse yung impeachment ni BBM kasi nga po yun eh. Ayun na po yun eh. Kasabay nung endorsement kay Sara, tatapatan nila ng impeachment ni BBM. Gagamitin para si Congressman Alvarez. Pero hindi siya pumayag sa pool. If you find out who did this, are you planning to pursue legal action? Yeah, kung dalawa doon sa 18, di yung narrow down, di ba? Mas madali mo silang dali sama si Atty. Baligod plus yung dalawa. Yes. Tatlo lang didemanda mo. Who do you think is behind Attorney Baligod and the 18 Maleta Boys? Your guess is as good as mine. So, what is your plan for the next session or moving forward, given that you're embroiled in this accusation? What are your next Why steps? should I be even bothered by this?
Okay, so bali sir, bala kayo dyan, ako wala akong ginawa, Yes. malinis ang konsensya ko. Sila mag-prove. Oo. Kasi di ba sabi nga po, Burden of proof. the rests burden on of the the burden accuser. of proof lies with the accuser. Oh. And so far, they have no shred of evidence Nothing. whatsoever. Wala nga picture, wala nga address ng bahay ko eh. They don't even know. Sinabi lang, Forbes Park House. Eh, dami Forbes Park House. Tsaka ang dami pong politikong nakatira dito, hindi lang kayo. Hindi, di ba? ano lang dyan, isang senador, ako, congressman, at saka si Congressman Gomez ng Later. Ormoc. Ormoc, yes. Then, Congressman Romualdez. Pero sa labas siya. Of which, may bahay na siya doon sa South ngayon. Saldico, nagpapagawa pa lang ng bahay dyan sa Cambridge. Hininto na yata. So, yun lang ang mga congressman. Wala iba. I've been here since 1977, even before you were born. Kita mo? Putik mayaman na talaga to, boy. Mayaman na pala talaga to, ha? 1977 pa na sa Forbes Park. Aray ko. Gagalit eh. Umisigaw na eh. I'm 1977, mayroon na akong bahay sa Forbes Park. For the record. Yes. Kasi you were a businessman, di ba? You were a businessman and you entered politics in 2010. Tama po ba? Yes. So, since you entered politics medyo later in life, what made you decide to enter the I political enter arena? politics because I want to keep my brain busy para hindi ako maging Alzheimer. Kasi 82 years old na ako. Tingnan mo yung mga 75 na Alzheimer na. Medyo naging senile na. So, Oo. this is a way to keep your brain sharp Yes. and also to be able to help your constituents. Yeah. So, in some ways, and then also, I need to be busy. Okay. So, basically, wala na po kayong pakialam sa accusation na to. You only came to set the record As straight long as I can find out sino nagsabi yun, nandidimanda ko. Putik, patay Yes. ka na. beyond Kasi that. it's futile to accuse yung 18. Wala na makaamin dun. Okay. Kung mapinpoint ko sino, then I will have a course of action. Patay ka pag dinimanda ka neto. Rich kid to, boy. Pag dinimanda ka neto, putik malupit to. Parang yung sa may-ari ng Resorts World, dinimanda si Meow Meow. O, ngayon, tiklop. Aray ko. Eh na, yayariin kayo neto. 18 kargador. Mag-ready na kayo. The interesting part there is, pag na-demanda nyo po siya, that will lead you to the source. Do you think yung source din magpakita? Do you think the source will just expose himself? Siyempre, tatago yan. And there is nothing that I should volunteer. Kasi wala naman akong obligasyon. I have only obligation to my constituents. I'm not running for national office. So wala akong pakialam kung anong sabihin nila, basta hindi totoo. If you are a politician, dapat hindi ka on yung skin. Totoo Tama? naman po yun. Totoo naman po yun, sir. Kunting atake lang, re-react ka kaagad, papatay ka agad ng tao. Ay, hindi ganun. Sa edad kong ito, hindi ko na kailangan maraming kaaway. Sabi mo nga, sir, di ba, sa Congress pa lang, alam mo na sinama yung pangalan mo. Yes. Nung narinig mo sa plenary, kaya ka humabol, di ba, sa plenary session, sinubukan Hindi mo. ko narinig sa plenary. I was on the road You were on the road, from yes. San Miguel going to here. I have a meeting there in San Trap. Okay. So nakita ko, in-introduce ko lang yung guest ko at saka yung taga-Swiss Bank. Nag-uusap sila, I have to run. Takbo na kagad ako sa Senado. That's what happened. What was your reaction when you heard it? Siyempre, kasi dati na yung sinasabi. But kung tingnan mo yung deklarasyon ni Saldico, wala ako doon. Yung 51 na politicians. Saldico mismo nagsabi, ito, mga diniliberan ko ng pera. Wala ako doon. So, Dagdag bawas eh, no? Si Loren Legarda na bawas. Si Alvarez sa dagbag daw sa ngayop eh. Aray ko. Kaso, ang mahirap nito, 18 kargador, mali yung binagdag nyo. Puta si Alvarez. Eh, big time pala to. Uubusin ang pera nyo neto, boy. Aray ko. Magtago-tago na kayo. Aray ko. Attorney Balicon's credibility is in question. I don't know him from Adam. Yes. Neither do I know, except for yung si Anselmo Taberda who lives in Palawan, no? Out of the 18 Marines, dating bodyguard ni dating Governor Mitra yun. Ano pong reaction ni Senator Marcoleta nung tinanong nyo siya nung dumating kayo sa Senate plenary? Sabi ko lang, bakit mo naman binanggit yung pangalan ko? Sino doon sa mga Marines ang nagdawit sa akin? Eh, sabay tindig. Sabi niya, nandun yung pangalan mo, binanggit ko lang eh. Eh, sino sa mga Marines ang nagsabi na nag-deliver sa akin? Sabay tindig. He didn't answer. Habulin ko pa siya? Kaya nga po nung nandoon kayo na nagulat ako, sabi ko nung una, nung narinig ko yung name nyo, sir, sabi ko, wait, he's one of the names mentioned. Kaya nakikinig ako. Kasi sir, nung nakaupo kayo, kung saan po kayo nakaupo, I didn't notice you. yeah, but I was to your left. Oceans of media people. Yes, but magkahilera tayo, sir, I was to your left. Kaya I was listening intently to everything that, It was very spontaneous. It was not planned. There was no exercise. There was no rehearsal. but that was very refreshing. It was very refreshing to see a Kasi- politician just
show up and say, Walang "Hey, I have nothing to do." parliamentary sa akin. Di totoo yung mga sinasabi nyo. Ganun, that's really true. So, Yun, diyari po. Ayan po ha. Ayan po si Congressman Alvarez, galit na galit, gusto nang manakit. Di ba? Kumbaga, una po, kay Saldi ko, hindi siya nabanggit. Pero pagdating po kay Baligo, dahil, at Mike Defensor, dahil hindi po in-endorse ang PBBM impeachment, abay niyari. Niyari. At ito naman po si Legarda, dahil sumanib kay Cayetano, inabsuelto. Aray ko. Napakagaling po talaga. Napakagaling po talaga ng 18 kargador na to. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, Judas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila-sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip,